tama po yung napanood nyo. Buntis po ako. Babasagin ko na yung pananahimik ko kasi medyo na-stress na din ako. At alam ko, kalalaman at malalaman pa rin ito. Mas ginusto ko na sa akin manggaling kaysa sa ibang tao pa. So, buntis ako. Pwede ba akong i-terminate ni amo? So, ang ginawa ko dahil is nagtanong ako sa isang sikat na vlogger dito sa Hong Kong. Naghingi ako ng advice. Ano pwede kong gawin. Gusto ko pa kasing mag-work. Hindi ko pa tapos yung kontrata ko, diba? So, syempre may dinadala nga rin ako. So, kailangan din ng pera talaga. So, nanghingi ako ng advice kung ano ang dapat kong gawin. Kasi ang alam ko lang, bawal talaga mag-terminate ng DH pag buntis ito. So, marami ding nag-comment doon about sa situation ko. Then, may mga naka-experience din ng ganito. So, may isang nag-comment doon dahil tama nga na hindi pwedeng i-terminate si helper ni amo. Depende pala iyon dahil. So, ang sabi doon, kailangan bago ka magsabi sa amo mo, kumuha ka na ng katibayan na ikaw ay buntis. Tapos, magbagawa ka ng certificate bago mo sabihin sa mga amo mo. Kasi pag sinabi pala natin na sabihin mo lang agad na buntis ka, ganito, ganyan. So, pwede ka palang i-terminate on the spot ngayon. So, hindi mo magagawan ng paraan na magbigay ka ng proof na sinabi mo na buntis ka, then terminate ka kung wala kang certificate na pinakita sa kanila. Doon ka pwede nilang i-terminate. So, may katwiran sila. Hindi mo, kunwari, nagsabi ka na buntis ka, din wala ka pang proof, wala ka pang katibayan na certificate from doctor or ganyan. Then, inundas pa terminate ka ng amo mo. Wala kang laban kasi pwede daw nilang sabihin pala na hindi nila alam na buntis ka, so may lusot sila, diba? Then ito nga kasi mag 3 months na siya dahil, so hindi ko man to plinano pero nandito na. May asawa't anak nga ako, mga anak. So mahirap yung kalagayan ko ngayon, pero mas gusto kong i-share sa inyo para ma-aware kayo na hindi kayo matulad sa akin kasi super stress na ako. Then may nagsabi nga din doon na sa comment din na pag legal yung ama, pwede mong ilaban kung yung asawa mo daw talaga ang tatay niyan. Then, may sumagot nga din doon, kahit daw si kabit or kahit daw kabit yung hindi, yung tatay, kahit illegal yung pagkagawa. Ano ba yun? Illegal yung pagkagawa. Illegal yung pagkagawa ng bata. Pwede pa rin ilaban sa amo, basta yun nga, nakapagbigay ka ng proof bago ka i-terminate ni amo. Kasi ang Hong Kong law ay pinoproteksyonan ang bawat sanggol, illegal man ang pagkakagawa o legal, dahil yon ang batas dito. So, makakalusot lang yung amo mo pag hindi pag mali ka ng action. So, tulad ko, nanghingi ako ng payo, so nakapagbigay ako ng proof muna, then bago ako nagsabi sa kanila. Kaya hindi ko pa alam kung anong magiging reaction nila ngayon na
sinabi ko sa kanila na illegal yung pagkakagawa ng bata. So, sa mga kababayan natin dyan na nandito, na may mga asawa, okay lang sana kung walang pamilya sa Pinas. Iilan din dito na ganito din ang sitwasyon. So, sa mga makakapanood ng video na to, wish ko lang na wag nyo akong tularan, day, na sumama sa barkada. Once in a blue moon lang po ako sumama sa barkada. Then, hindi nga po ako umiinom. Kaso nga, isang shot lang na lasing ako. Hindi ko na alam yung nagawa ko. Hindi ko plinano. Patawad sa pamilya ko. Nasira ko yung mga pangarap natin sa buhay. So, ayaw kong tularan nyo ako. So, mag-iingat po tayo sa magiging barkada natin, na hindi tayo dalhin sa anumang ikakapahamak natin, pero hindi ko naman sila sinisisi kasi ito na nangyari sa akin. Hindi ko po alam kung sino ang tatay ng dinadala ko. Yun ang masakit kasi hindi nga po kasi ako umiinom. Then, naramdaman ko na lang na may gumagalaw sa akin, pero hindi ko po tanda yung mukha kasi hindi ko nga po sila kilala. So, ayan yung kwento ni Sender. So, sa mga baguhan dyan, ayan, mag-ingat po tayo para hindi tayo magaya ni Sender, day, ha? So, ayan lamang for today's video. Dapat mag-ingat tayo, nandito tayo, lalong-lalo na yung mga may asawa at mga anak, ha? Para hindi masira yung pamilya nyo. So, ayan lamang for today's video, day. Don't forget like and subscribe my channel, Taiwan Vlog. Bye-bye. See you next vlog.